Nagtupi po ako ng mga damit. Nakita ko yung mga shorts po, uniform po ni Bobot. May mga butas-butas po, kaya tinahi ko po para magamit po niya ulit sa school. Sayang naman po kung nakatambak lang po siya sa aparador or sa cabinet. Yan po, natapos ko na po yung 4 na shorts. Magagamit po ulit ni Bobot yan sa eskwelahan. Ibibilad po yung mga mais na yan dahil pagkain po yan ng mga kalapati ni Kuya Tod-Tod. Yan, nilalabas na po sa bahay. Ibibilad po sa harap para po matuyo at makain na po ng mga kalapati dahil medyo mahal na po ngayon yung pagkain ng mga kalapati. Yan po pala ay yung inani na mais nila tatay nung nakaraang araw. Ayun po yung mga kalapati ni Kuya Tod-Tod. Medyo marami-rami na po sila. Mahilig pong mag-alaga ng kalapati si Kuya. At sa likod bahay po, meron po kaming tanim na suha. Medyo maliliit pa po yung mga bunga. At meron din po kaming guyabano at mangga. Kapag po panahon ng mangga, marami pong bunga yan. At syempre po ang aming pong paboritong papaya na nakatanim po sa gilid ng aming bahay. At ako po ay nakapaglaban na rin po ng aming damit. Siyempre, ang aking uniform. At mga damit ni tatay. At nakabili na rin po ng ulam si tatay. Ayan po ang nabili niya. Sinigang na baboy po. Pagkatapos pong kumain, naupo na po ako sa aking upuan. Nakaharap na po ako sa aking laptop dahil gagawin ko na po yung mga trabaho sa eskwelahan. Kagaya po ng lesson plan, daily lesson log po at mga summative test po ng mga bata. Dahil magkakaroon po kami ng summative test ngayong week na to. At nung napagod po ako, niyaya po ako ni tatay na magpahangin po sa may Pasig, sa may bukid po, para daw po makalanghap po ako ng sariwang hangin. Yan po yung napakalaking palayan. Sarap pong mamasyal dito dahil fresh po ang hangin. At nung kinagabihan po, dahil malapit na po ang Pasko, bare month na, masaya po ako dahil nailagay na po ni tatay yung mga Christmas lights. Ramdam na po namin ang diwa ng Pasko.